you marry? Filipino or Korean guy? Ganyan yung question! Actually, depende rin po yan. Ay, mga Pilipino mas mapagmahal, yung mga Korean mas mapag-care. Depende talaga yan sa tao kasi tao sila lahat. Basta attractive lang tingnan yung pagka first appearance niya. Parang, wow, amazing. Ganyan gusto ko. Tapos, more on, nagdedepende po kasi siya sa personality. Yung personality po na gusto ko is, Annyeonghaseyo! Welcome back to my channel and this is Hana Cho. Ngayon naman po, marami po kasing nagtatanong sa akin kung bakit daw ako nasa Pilipinas, kung bakit Pilipinas ba yung pinili ko, kung ano ba yung maganda sa Pilipinas at kung ano ba yung pinagkaiba sa Pilipinas at Korea. Kaya ngayon po, nag-provide po ako ng ganitong video content para po sa inyo. Sa inyo? Okay, so let's start! Why did you choose Philippines? Why did I choose Philippines? Una po, pagka buksan ko lang ng mata ko, nasa Pilipinas na ako. So, meaning, baby pa lang ako, dinala na po ako sa Pilipinas ng magulang ko. So, sa Pilipinas po kasi nagtira yung magulang ko, kaya po ako nasama sa kanila. And, bata pa lang ako, wala po akong alam na Pilipinas na pala yung tinitirahan ko. Bale, pagkapanak ko, ay, dito na pala yung bansa ko. Parang ganun lang. Ay, dito na lang yung place ko, yung bahay ko, ganun lang. So, wala po akong any parang doubt na, ay, bakit nasa Pilipinas pa ako? Wala akong ganun. So, parang inisip ko lang, ay, Pilipinas na. Ganun na. So, ganun lang po. And then, nung bata, tumira po ako sa Angeles. And then, nung lumalaki-laki na ako, nandun na po ako sa Davao. So, ganun po yung pinagdaanan ko sa Pilipinas. So, wala naman po akong any regret na bakit napunta ako sa Pilipinas, ganyan. Kasi, ang dami ko pong nakuha na parang, Values. advantage. Ang dami ko pong nakuha na advantage sa Philippines. More on talaga sa mga lengguwahe, sa mga culture. Mas na-expand po yung aking thinking, mas na-expand po. Second, what do you like in the Philippines? Philippines? Yung pinakagusto ko, syempre maraming iba't ibang mga bagay na bakit ko gusto yung Pilipinas. Pero baka yung simpleng buhay po. Napakasimpleng buhay talaga sa Pilipinas. Kahit anong gawin mo, apakasimple talaga. Hindi siya parang mahirap gawin. And more on po sa mga ngayon nararanasan ko po sa university. Ngayon po kasi, di ba po, naglipat po ako sa Korea. And dito po kasi ako nagpaplano mag-aral ng third year ko. Since tapos na po ako sa first and second year sa Pilipinas. Nakaka-pressure po talaga. Sobrang nakaka-pressure. Kasi nga, sa Pilipinas, kunyari, ay gusto ko pumasok dyan. Pasok ka na lang. Basta basta makabayad ka lang ng tuition fee nila, ganyan. Pero, sa Korea, kahit gano'n man mo kayang ibayad yung tuition fee nila, kung hindi mo ka talaga, pag hindi ka tinanggap ng school, hindi po kayo makakapasok. So, bali ngayon po, nag-ready po ako para sa aking transfer exam sa isang school. And then, meron po silang mga, standard na grade para makapasok. So, pag hindi po kayo parang nakapasok, bagsak kayo. So, parang wala silang pabigyan-bigyan, ganyan. Wala silang, kasi lang po yung nila, yung estudyante nila. Parang may limit lang na number. While sa Korea, sa Pilipinas, hindi naman po siya ganon. Syempre, meron din po mga university na may standard na kailangan ng grade mo, makaabot sa grade nila, kaya ka makakapasok. Pero hindi po lahat ganon, di ba? Hindi po lahat ng school ganon. Mas maraming mga school na, free sila magtanggap ng mga estudyante, ganon. Pero sa Korea po, lahat ng school is, meron po silang standard grade. O kung mababa ka, dun ka lang makakapasok. Kaya dun po ako nahihirapan na gusto ko makapasok sa ganyan na school, pero hindi po siya, parang nahihirapan ako. Parang kinakabahan ako, baka hindi ako makapasok, ganyan. Yun po yung, very struggle life dito sa Korea. Additional lang po kung bakit ba mataas yung grading system dito, bakit ba mahirap makapasok sa school dito. Kasi po yung mga
mga exams, yung mga grading system nila, lahat po, government po yung nagpa-provide. So, bawal yung school mismo yung maggagawa na sarili nila, ganyan. Hindi po ganun. Pati mga test paper, yung mga exams nila, yung mga grades nila, yung mga standard ng school nila, hindi po sila sarili nagpa-provide, kundi yung government po. Kaya po, lahat, meron po silang mga standard grading system nila talaga sa school na pwedeng makapasok. Kaya po ganun mahirap makapasok dito. Pero very naman po, very fair naman po sa isa't isa. Fair siya, kaso lang mahirap nga. Actually, gusto ko pong ipagpatuloy yung pag-aaral ko sa Pilipinas. Kaso lang, ang pamilya ko po ay lumipat po kasi ngayon dito sa Korea, kaya nilipat din po nila ako dito. Pero kung meron po talaga akong kailangan, kung kaya ko talaga ma-provide yung sarili ko, syempre, sa Pilipinas na lang po. Para hindi na ako mahirapan dito sa Korea, ang hirap talaga makapasok. Alam niyo ba yun, nape-pressure kayo sa exam? Tapos, kung nakapasa ka na ng exam nila, tapos, di ka pala nakapasok, tapos na yung nila, yung, tawag ito, yung admission nila, wala na. Next time ka na naman Yun yung mahirap dito, kaya nga po, nape-pressure po ako ngayon sa pag-aaral ko ngayon. Next. Who would you marry? Filipino or Korean guy? Pag ganyan yung question! Actually, sa akin po, ang dami rin nagtatanong sa ganyan sa TikTok. Pero for me, hindi ko po tinitingnan yung nationality. Ayun, hindi ko po talaga tinitingnan yung nationality. Kasi nga po, yung tao, pare-parehas lang po yan. Pinagkaiba lang nila yung nationality nga lang nila. So, depende rin po yan. Ay, mga Pilipino, mas mapagmahal. Yung mga Korean, mas mapag-care. Hindi po ganon. Depende talaga yan sa tao. Kasi tao sila lahat, no? Tao po sila lahat. Baka may pinagkaiba sa mga dating culture. Pero hindi po wala pong pinagkaiba sa mga pagmamahal. Wala pong pinagkakaiba sa pagmamahal. Yung pagmamahal talaga kasi sa tao, lumalabas talaga yan. Kung mahal mo talaga yung tao, ganun. So ako naman, either Korean man yan or Filipino man yan or ano man yan ng nationality, basta yung gusto ko yung mapagmahal sa akin. Yung nagmamahal talaga sa... Ganito na lang. Ano naman yung ideal guy mo? Ideal guy ko? Tinatanong mo ba yun sa personality or sa appearance? Both. Both? Sa appearance po kasi, wala po kong, ginugusto na parang, ganyan sana. Basta attractive lang tingnan yung pagka first appearance niya. Parang, wow, amazing. Ganyan gusto ko. Di na kailangan maging pogi. Baka kailangan. Basta attractive po tingnan. Tapos, more on, nagdedepende po kasi siya sa personality. Yung personality po na gusto ko is, first, mabait siya. Pero hindi sa iba, sa akin lang. Tapos, yung manner niya, gentleman talaga siya. Yung ganun gusto ko. Tapos, mapagmahal talaga. Yung talagang ako lang yung minamahal niya. Ganun. Tapos biglang, okay ka lang. Bibigyan niya. Yung ganun lang po. Kaya, sa personality po, more on, kung attractive pa talaga yung ugali niya, ganyan, dun po ako nai-inlove. Next. Di ba mahilig ka sa mga street food? So, which one do you like more? Philippine street food or Korean street food? Automatic Philippine street food. Baka nasanay lang talaga ako sa Philippine street food, kaya mas prefer ko yung street food sa Philippines. Feel ko mas maraming street food sa Philippines. Ang dami ng street food pala sa Pilipinas. Ngayon ko lang na Kasi sa Korea, konti lang po talaga siya. Either mga fried lang meron, mga tteokbokki, fish cake, sundae, ganyan lang. Pero sa Pilipinas kasi parang lahat ng mga pagkain, ginagawa ng street food. Mga laman loob. Mga dynamite. Mga kwek-kwek. So, parang yung street food din nila, pwede nilang gamitin na ulam. Yan. Pero anyway, mas prefer ko po yung street food sa Philippines. And yung pinaka-favorite ko po is... Piliin ko na lang yung dynamite.
Kasi nami-miss ko na siya ngayon eh. Yun lang. Next! Okay, how much impact does Philippines had to you? Impact ng Pilipinas. Feel ko sobrang laki po. Ngayon, part ng life ko talaga yung Philippines. More on, pagdating ko po sa Korea, yung unang na-feel ko po or na-experience ko is parang mas prefer ko po yung kasama ko yung mga Pilipino. Mas parang happy ako, mas magaan yung puso ko kapag kasama ko yung mga Filipino. Kasi yung mga kasama ko po dito, yung mga kuyas and ate. Kuyas, mga kuya po. Pero parang dahil yung Philippine culture talaga, hindi po kasi kami masyadong strict to sa sa mga opo po, yung mga ano tawag doon? Seniority, mga formal na ganon. Kasi sa Korea masyadong strict kasi siya. Pero sa Pilipinas, parang unang tingin mo lang, uy, hello po, hello. Ano pangalan nyo? Parang ganun lang. Wala na siyang kailangan na po. Ganyan. Kaya parang mas nagiging malapit yung puso ko sa kanila. Parang mas na-enjoy ko kapag kasama ko sila kaysa sa mga Korean. Pag kasama ko kasi yung mga kaibigan ko, parang may filter ako. Filter na kunyari, magaling ako, parang may something ako, ganyan. Pero pag kasama ko yung mga Filipino, parang okay lang, enjoy siya enjoy siya everywhere. Kahit pinapakita mo yung kapangitan mo, hindi nila iniisip na pangit siya. Iniisip lang nila na, ay, personality talaga ng tao na yun. Tsaka hindi nila ginajudge agad. Instead of iniisip nila na, ano ba iniisip nyo? Ay, anong patang to? Ganun lang po iniisip nila. So, parang, masaya po ako pag kasama ko po yung mga ate and kuya ko po dito sa Korea na Filipino. And then, more on, malaking impact po kasi yung Pilipinas sa akin. Kasi nga po, pagkabata pa lang po ako, lumaki na ako sa Pilipinas. So, parang yung lengguwahe mismo. Meron na akong English, Tagalog, may Bisaya na konti, na Korean, ganyan. So, parang pwede ko pong ma-share sa inyo yung mga culture different. Kasi since alam ko naman po yung kultura ng Korean, yung Pilipinas. At marami po akong opportunity na pwede pong kunin sa Pilipinas. Dahil lang sa alam mo yung Tagalog. Dahil lang talagang malaki po yung appreciate ng mga Filipino sa akin. Pagmamahal sa akin. Kaya po mas parang mas mahal ko po yung Pilipinas. Ganun. Ano pa kaya? And then yung pagiging YouTube ko rin, actually yung mga subscriber ko lahat dito, mga Filipino. Kasi nga po, nagtatagalog ako. And then, ang dami ko rin pong nakukuha ng mga support kaya sa mga Pilipino, na na-amaze daw po sila sa Tagalog ko. Kaya, ayun nga po, parang, yun din po yung one of the big impacts sa akin ng sa Philippines na ang dami kong natutunan, ang dami kong nakuha na advantage sa mga Pilipino. Talaga, yun po yung pinagsasalamatan ko ngayon. Kung hindi ako marunong mag-Tagalog ngayon, feel ko, wala, nandyan na ako sa sulok, nag-aaral lang ako, na walang pinagkaiba sa mga ibang tao. Na at least ngayon, meron po akong pinagkaiba sa ibang tao na ako, pwede akong magbigay ng mga impact sa mga Filipino, sa mga Korean, ma-explain yung mga kultura, at yun na po, ma-share ko po yung mga experience ko, yung mga nalaman ko. Yun na po ang naging impact sa akin ng Pilipinas. Hindi yan yun lang. Yun ang naging impact ng Pilipinas sa akin. Maraming salamat po sa ating panonood dito sa YouTube, and kung meron po man kayong mga tanong or comment, pwede nyo pong isulat sa baba dyan sa comment section. Ayan. And yan lang. Thank you so much for watching, everyone. Maraming salamat ko at mahal na mahal ko po kayo talaga. Salamat po sa inyong mga support, and please keep supporting me. Thank you. Bye-bye. This is Hannah, ang inyong Koreana may pusong Pinay.